Hello mga ka-59, welcome back sa ating munting YouTube channel. So doon sa last video na in-upload ko, which is ito yon, merong nag-comment sa atin at tinatanong niya kung magkano na raw ang minimum wage sa probinsya. Kaya naisipan kong gumawa ng video tungkol sa kung magkano na nga ba ang sahod ngayon dito sa probinsya. So uunahin ko dito sa Bicol, bibigyan ko kayo ng example. Tapos mamaya malalaman nyo din kung magkano na rin ang minimum wage at mga sahod sa inyong mga probinsya. So tapusin nyo itong video na to upang malaman nyo. Okay mga ka-59, so bali unahin natin dito sa amin sa Bicol. So ang minimum wage na dito sa amin ay 415 pesos per day. So ngayon, para malaman mo kung magkano yung per hour, i-divide mo muna siya sa 8. So dito sa amin sa Bicol, ang per hour namin ay 51.875. So yan yung per hour sa amin. At ang whole day namin ay 415. Pero syempre dahil security guard tayo araw-araw, meron tayong 4 na oras na OT. Ngayon, iba naman yung percent ng OT kaysa sa normal na minimum wage per hour. So ang pag-compute sa OT, i-multiply mo itong per hour sa 25% or 125%. Ibig sabihin ang per hour kapag lumagpas ka sa 8 oras ay 64 or 65 na for round off. Ngayon, i-multiply mo naman siya kung ilang oras ka nag-overtime. Dahil nga security guard kami, ako pala, ay araw-araw may OT ako na 4 na oras. Kaya ibig sabihin, meron akong 259.375 na overtime pay bawat araw. Okay? So, ilista mo muna yan. Bali, araw-araw meron kang 259 na overtime. Ngayon, itong 259 na overtime, ipa-plus mo naman siya ngayon sa 415 kung gusto mong malaman kung magkano nga ba yung araw mo kasama na yung overtime. So, meron akong 674.375. Ito yung per day sa loob ng 12 oras. 674. Dito yan sa Bicol. Ngayon, para naman malaman mo kung magkano yung isang buong cut-off mo, halimbawa na lang meron kang 2 day off sa loob ng isang cut-off, i-times mo siya sa 13 days. So, ibig sabihin, yung isang cut-off dito sa Bicol ay meron kang 8,766. Ngayon naman, para malaman mo kung magkano nga ba yung monthly, i-times mo lang ito sa 2. Yan. Ibig sabihin, sa yung monthly mo dito sa Bicol, meron kang 17,533.75. Pero syempre, hindi pa yan guaranteed na matatake home mo lahat kasi meron pa yan mga deduction. Una, halimbawa, sa SSS, ang deduction ay 500. Ito guys, halimbawa lang ito hindi naman ito pare-pareho. Ito ay halimbawa lamang para magkaroon kayo ng idea at matuto rin kayo mag-compute. So halimbawa, itong SSS ay 500, yung Pag-ibig naman ay 200, at yung PhilHealth naman ay 200, at yung cash band naman ay 200. Okay? So bali yung matitake home mo na lang per month ay 16,433. Para nga pala sa hindi nakakaalam kung ano itong cash band para sa mga baguhan na guard, ang cash band ay deduction, ito ay napupunta sa iyong savings. Ibig sabihin, kapag ka nag-retired ka na or halimbawa nag-resign ka na, lahat ng 200 na deduction sa iyo every month, maiipon yon at papasok yun sa ATM mo kapag nag-resign ka na para meron kang savings. Okay guys, bali itong 16,433, ito nga pala yung monthly na matitake home mo dito sa Bicol. I-divide mo to sa 2, halimbawa ganyan. So meron kang 8,216 kinsenas dito na matitake home. Bali guys, yun na 16,433 na kinompute natin na monthly ay hindi pa naman yun sureball na yun na talaga mismo yung sahod mo monthly kasi no work, no pay tayo. So ngayon, magkakaroon pa yan ng mga variant. Halimbawa, mayroong holiday, syempre mas tataas pa yung sahod mo. Minsan naman yung kapalitan mo hindi papasok, magkakaroon ka pa ng mga strict duty. Or kaya naman kapag late yung kapalitan mo, may extend pa yung oras mo. Kaya mas lalaki pa yung sahod mo. At pwede rin siyang bumaba kasi meron naman mga pagkakataon na hindi ka makakapasok kagaya ng umabsent ka or meron kang mga occasion or kaya naman nagkasakit ka. So maaari din siyang bumaba. Yun pa lang yung standard na pwede mong sahurin na example natin. So ngayon, paano mo naman malalaman kung magkano nga ba ang sahod sa probinsya kung nasaan ka man ngayon? So ganito lang po yun. Ngayon guys, para malaman mo kung magkano nga ba yung minimum wage kung nasaan ka man ngayon, ang una mong gawin ay pumunta ka dito sa Google.
Tapos dito sa taas, i-search mo kung nasaang region ka man ngayon. So syempre dahil hindi ko alam kung nasaan ka ngayon, magbibigay na lang ako ng example. Halimbawa, kung taga Region 1 ka, i-search mo lang dito. Minimum wage, Region 1. Ayan, ganyan lang. Ayan, ganyan lang. So ngayon, ikaw, kung hindi ka naman taga Region 1, wag mo ditong ilalagay yung Region 1. Ang ilagay mo dito, kung nasaang region ka. So i-search mo na yan. Ngayon, dito daw sa Region 1, Ilocos, in the Philippines, the minimum daily wage for non-agriculture sector is 416 for establishment with 10 or more employees. So meron ka namang 435 for those with fewer than 10 employees. So syempre, dito tayo sa 468 kasi kung ang employee ng agency mo ay more than 10, 468 dapat yung minimum wage sa inyo. So ngayon, next mong gagawin, punta ka sa calculator. Ayan. Delete na natin to. So sa Region 1, merong minimum wage na 468. Ayan. So ngayon guys, pero ikaw syempre, wag mong ilalagay dito 468 kung hindi ka taga Region 1. Ilagay mo dito kung ilan ba yung lumabas sa Google na minimum wage sa inyo. Ngayon, ganito lang yung formula sa pag-compute. Una, i-divide mo siya sa 8 para makuha mo yung per hour. Pag na-divide mo na siya sa 8, ayan, tandaan mo lang kung magkano yung minimum wage sa taas, 468. Ngayon, yung per hour, nakuha mo na 58.5. I-times mo naman siya sa 125%. Ayan guys, ganito yung step by step. Ito yung per hour na 58. I-multiply mo siya sa 125% para makuha mo yung per hour sa overtime. Ayan. Ibig sabihin yung per hour sa overtime ay 73.125. I-multiply mo naman siya sa 4 para makuha mo. Or halimbawa, kung ilang oras ka lang nag-overtime, kung halimbawa 2 hours ka lang, edi ilagay mo, i-times 2 mo lang siya. Pero kung security guard ka, madalas talaga, yung normal na araw na overtime mo is 4 na oras, kaya ilagay mo 492. Ito na yung OT mo sa loob ng 4 na oras sa whole day. Ayan. Ngayon, i-plus mo naman siya kung magkano nga ba yung whole day nyo. Magkano nga ulit yun? 468. So, ilagay mo dito kung magkano na yung minimum wage dyan sa, nyo, sa region nyo. Ayan. So, bali sa Region 1, meron silang 760.5 na per day na pasahod sa loob ng 12 oras. Ngayon, i-multiply mo naman siya kung ilang days yung pasok mo sa loob ng isang cut-off. Kung halimbawa, 2 yung day off mo, so ilagay mo 13 days. Ayan. Ngayon, para malaman mo naman kung magkano yung monthly, i-multiply mo naman siya sa 2. Ayan. 19,733. Ngayon, dito, i-deduct mo naman kung magkano nga ba yung mga deduction nyo doon sa probinsya nyo. Halimbawa, SSS 500, PhilHealth 200, tapos Pag-ibig 200. Sa cash band, kung mayroon man, ilagay mo. Kung wala, wag mo nang ilagay. So, yan yung monthly nila sa Region 1. Pero syempre, ikaw, wag mong ilalagay yung minimum wage ng Region 1. Ilagay mo kung magkano yung minimum wage sa inyo. So, ganun lang yung technique, guys. Ayun guys, yun lang yung technique kung paano mag-compute ng sahod kung nasaan na region ka man ngayon. So sundin mo lang step by step yung tinuro ko. Pumunta ka lang sa Google at i-search mo lang kung magkano yung minimum wage kung nasaan ka man ngayon. Tapos yung formula kung paano yun sinosolve ay sundin mo na lang upang hindi ka na magtatanong sa iba. Ngayon halimbawa naman, curious ka kung magkano nga ba ang pasahod sa ibang region, pwede mong sundin yung ginawa ko. I-search mo lang kung magkano yung minimum wage sa region na yon kung nasaan man yung gusto mong malaman kung magkano ang sahod na doon upang ikaw na mismo ay makukompute mo kung magkano nga ba ang sahod doon. Maganda na marunong ka mag-compute upang hindi ka mayayabangan or makukwentuhan ng kaibigan mo kasi ikaw mismo kaya mong i-compute kung magkano nga ba yung sahod niya. So ayun guys, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. So huwag kalimutan mag-subscribe upang marami pa tayong matulungan ng mga kapwa natin security guard. Hanggang sa muli, sa susunod naman guys. Bye-bye!